Isa na ring bagyo ang low pressure area sa extreme northern Luzon. Yan ang Tropical Depression Emong. Habang isa ng tropical storm category ang bagyong Dante. Para sa update, magkakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Ana Cloren Horda. Magandang tanghali sa iyo, Ana. Magandang tanghali, Cheryl. Ganda po sa ating mga taga-subaybay. Pahingi naman ng update ukol dito nga sa lokasyon nitong si bagyong Emong. Yes po, itong bagyong si Emong po, no, ito po yung low pressure area na minomonitor po natin sa May Calayan, Cagayan. So nag-develop o nabuo po ito bilang isang bagyo kanina alas 8 ng umaga at ngayon pong alas 10 ay nasa layo na po itong 105 kilometers o 115 kilometers west-northwest ng Lawag City, Ilocos Norte. Alright. At ano ang magiging track nito? Posible pa ba itong mag-landfall? Sa ating pagtaya po, no, itong si Dante ay, o si Emong po, no, bahagyang bababa pa po yung kanyang track at kung makikita po natin, magkakaroon po ito ng looping or medyo iikot po ito dyan sa may bahagi o sa may kanlurang bahagi po ng Ilocos region na kung saan ay kaya po siya magkakaroon ng looping dahil posible po sila magkaroon ng interaction ni bagyong si Dante. At di po natin niro-roll out yung possibility na magkaroon po tayo ng landfall scenario sa Ilocos region, sa Baybabuyan Islands or sa may Batanes area. Yung landfall scenario na sinasabi mo, alin ang magla-landfall? Ito pong bagyong si Emong at siya po yung malapit dyan sa may Ilocos region. Pero hindi na nakikitaan na pwedeng mag-merge at maging isang bagyo itong dalawa? Sa ngayon po, hindi na po Ma'am Cheryl, no? Dahil nga si Dante ay medyo mas nauuna na pong palabas na ating area of responsibility at itong si Emong medyo mas mababa pa po siya. So possible po na magkaroon po sila ng interaction, panandalian po sila magkaroon ng interaction sa loob ng ating area of responsibility and then mag-exit na rin po na ating PAR ito pong bagyong si Dante. So mauna po siya mag-exit ng ating area of responsibility pagdating po ng Huwebes ng gabi o Biyernes po ng umaga. At itong si Dante, itong bagyong Dante ay lumakas pa. Ngayon ay nasa tropical storm category na. Opo, tama po. Ito bang dalawang bagyong ito ay nagdudulot or may itinaas na bang tropical cyclone warning signals dulot ng dalawang bagyong ito? Opo. Si Dante po, dahil malayo pa rin siya sa ating kalupaan, wala po tayo nataas ng tropical cyclone wind signal saan mang bahagi na ating bansa. Pero si Emong po ay may malapit po siya dyan sa may northern Luzon area, kaya nakataas po yung ating tropical cyclone wind signal number 1 sa Ilocos Norte, western portion ng Ilocos Sur, northwestern portion ng La Union at sa northwestern portion ng Pangasinan. At itong areas po na to, halos itong area na to yung posible po maapektuhan din nitong bagyong si Emong. So, maliban dito sa bagyong Emong, ano ang epekto nito sa ating hanging habagat nitong dalawang bagyong ito na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility? Opo, itong dalawang bagyo po na to, inaasahan natin na sila po yung mag-e-enhance o magpapalakas po sa habagat na ito nga po yung nagdudulot ng maulan na panahon ngayong araw hanggang sa mga susunod na araw pa dito sa Metro Manila. At magkakaroon din po ng direct effect itong bagyong si Emong sa may bahagi po ng Northern Luzon area. Kaya meron din po tayong weather advisory na nilabas na kung saan ito pong bahagi ng Ilocos region, pati na po Cordillera at Cagayan ay maapektuhan nga po directly nitong bagyong si Emong. At yun, habagat po yung ating babantayan pa rin po ngayon hanggang bukas na kung saan posible malakas na mapag-ulan pa rin yung inaasahan natin sa may area ng Central Luzon, Metro Manila, Calabar Zone, Mimaropa, and some parts po ng Bicol region. Ito ba ang bagyong Emong at bagyong Dante ay inaasahan pang mas lalakas? Opo, sa ngayon naman po no, yung si Dante po ay posible pa rin pong maging severe tropical storm. Though mababa po yung chance pero di po natin nirule out yung possibility dahil nasa karagatan po siya. Samantala ito naman pong bagyong si Emong, posible pa rin pong lumakas into a tropical storm at sa ating pagtaya hanggang tropical storm lamang po itong bagyo si Emong at mahihina na rin po siya at magiging isang low pressure area bago o pagkatapos po lumabas ng ating area of responsibility possibly by Sunday. So talagang ang patuloy na magdudulot ng mga pag-ulan sa ating bansa ay yung ating enhanced southwest monsoon.
Yes, tama po kayo, Ma'am Sherry. Again, ano-anong mga probinsya pa rin, mga lugar ang patuloy na makakaranas ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw? Opo, dahil po dito sa may, una po nga, yung dahil po sa may bagyo, ito pong, o bagyo sa Emong, ito nga pong area po ng Northern Luzon, particularly itong Ilocos Region, Cordillera, pati na rin po yung Cagayan, yan po yung direkta maapektuhan nitong bagyong si Emong, kaya po sila yung makakaranas din po ng malakas na bugso ng pag-ulan, lalo na po itong Pangasinan, La Union at yung Benguet area, pati na rin po Ilocos Norte at Ilocos Sur. Samantalang yung Habagat naman, dito po ito concentrated sa may Central Luzon, lalo na po sa may Zambales, Bataan, dito po sa Metro Manila, Calabarzon at sa Mimaropa, lalo na po dyan sa may Occidental Mindoro. Posible po yung hanggang 200 millimeters na mga pag-ulan po ang inaasahan natin dyan. Ganda sa may western section ng Kabisayaan, sa Antique, Iloilo at sa may southern portion po ng Bicol Region, lalo na sa Masbate, Sorsogon, Albay, Camarines Sur at sa Catanduanes. Sa kalagitnaan na tayo ng linggo, Ana, kailan natin aasahan na medyo gaganda-ganda na, magsisimulang gumanda ang ating panahon? Opo, Ma'am Cheryl, sa kasalukuyan po, no, hanggang bukas inaasahan natin na may mga pag-ulan pa rin po tayong inaasahan at hopefully po pagdating po ng Biyernes o pa-weekend dito sa Metro Manila ay gradually mag-improve po yung lagay na ating panahon. Pero meron pa tayong isang low pressure area na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Meron bang update dyan? Opo, ito pong isang low pressure area sa labas ng ating area of responsibility ay may kalayuan pa rin po sa ating bansa, no? At wala pa rin pong direct na epekto sa anumang bahagi na ating kapulan. Pero minomonitor nga po natin, binabantay natin dahil may tsansa po na ito rin ay maging isang bagyo. Pero nasa labas pa rin naman po ito ng ating area of responsibility. But is this something na kaya natin binabantayan ay sabi mo nga posibleng pumasok sa loob ng area of responsibility dito na sa ating bansa at ito naman ay posibleng makaapekto sa ating panahon next week? Posible po kapag naging bagyo po ito, kahit nasa loob o nasa labas ng ating area of responsibility, posible po ulit itong magdala ng habagat po sa ating bansa. Kaya po, may continue monitoring po tayo dito sa sama ng panahon sa labas po ng ating area of responsibility. Maraming salamat for the update. Pag-asa Weather Specialist, Ana Cloren Horda.